Gumawa ng record itong Barangay Ginebra dito sa laban nila kontra TNT sa Game 1. Dahil all-time high yung attendance nitong sa Inare Center, mahigit 11,000 yung nanood. At yan ay isa na namang testament kung gaano kapopular itong Barangay Ginebra. At yan nga nagsasabi na ng mga fans na talagang malaking bagay yung pag-support ng mga fans dito sa Gene Kings. Kaya lang, ang problema dito nga natalo sila dahil dito, at aminin natin maganda talaga yung naging depensa nitong TNT Tropang Giga. At sa ngayon, itong TNT ay merong momentum pagdating ng Game 2. Pero sigurado na ito si Coach Team kung gagawa ng adjustment para makabawi para dito sa Barangay Ginebra. Ang isang nakita natin problema, obviously dito sa Ginebra, nag-struggle sila doon sa kanilang 3-point shooting. Alam natin yan ang isa sa mga hallmarks o talagang top 3-point shooting dito sa PBA, itong Ginebra. Pero pinahirapan talaga sila ng TNT Tropa dahil dyan. At kapag walang outside scoring, syempre may hirapan itong Barangay Ginebra dahil nag-iiba yung laro nila. Kaya ngayon, ang gagawin naman itong Ginebra, mag-a-adjust yan. Pangalawa, itong kay RJ Abarientos, nakita natin kung paano nag-take advantage itong si Jason Castro. Kaya sa ngayon, masasabi natin na kinakailangan niyang ayusing mabuti nitong Barangay Ginebra para hindi na maulit. Dahil alam naman natin na itong si Jason Castro, veterano yan. At talagang gumagawa ng paraan para mag-take advantage dito sa kanilang rookie na si RJ Abarientos na first time pa lamang maglalaro dito sa finals. Inamin naman ni RJ na nahirapan talaga siya dito sa match-up kay Jason Castro. Pero alam din natin na itong Barangay Ginebra babawi yan. Ngayon, ano pa bang adjustment ang pwedeng gawin ng Barangay Ginebra? Obviously, kinakailangan magkaroon ng mga switch kapag nag-match-up na ito si Castro at si Abarientos. Pag silang umasa na mag-i-struggle si Castro dito sa Game 2. Dahil kung ganyan pa rin yung depensa na ibibigay ng Ginebra, ay tuloy-tuloy lang na makakascore si Castro. Pangalawa, yung mga scorers ng Ginebra katulad nila Ahan Misi, itong sila Stephen Holt, si Scotty Thompson, kinakailangan mag-click yung outside scoring nila para sila ay magkaroon ng mas magandang chance na manalo. At pangatlo, kinakailangan good start sa Barangay Ginebra. Huwag silang patatambak kaagad dito sa TNT dahil sa TNT ang hirap humabol kapag yan ay nakalamang, hindi to katulad ng San Miguel. So sa ngayon, yan ang kinakailangan baguhin nitong Barangay Ginebra. Pagdating naman dito sa pag-adjust sa kanilang lineup, alam natin na isa sa advantage talaga ng TNT, malalim yung bench nila. At itong Ginebra, maraming kulang dyan dahil nga meron silang mga injury na pinagdaraanan. Hindi naman natin sinasabing excuse yan, pero ganyan talaga ang sitwasyon na kulang sa mga players itong Barangay Ginebra. At sa tingin ko, kinakailangan na kapag hindi pa nakabalik ito si Isa Akgo, kumuha na sila ng ibang mga sentro na magagamit dahil yan ang makatutulong dito sa Barangay Ginebra para masiguro na magiging mas maganda yung kanilang performance sa mga susunod na laro. Ngayon, hindi lang yung susunod na laro, kundi sa susunod na conference. Kung ikaw naman ang gusto mo dito sa Barangay Ginebra ay magkaroon ng mga small forward pa magagamit, well, pwede sila makipag-trade dito sa Northport para makuha sa ito Arvin Tolentino. Pero ang pinakamalaki ditong bagay sa Ginebra, kung mag-sign up na dyan si Troy Rosario at makabalik na ito si Jamie Malonzo at si Jeremiah Gray. Kaya asahan natin, nagagawa ng hakbang kaagad-agad itong Barangay Ginebra para makabawi. Ngayon, yung mga players naman ng Ginebra na pwedeng i-trade, nangunguna na dyan ang top asset, itong si Ben Adamos. Dahil ito ay halos hindi nagagamit ng Ginebra. So, pwede nila yung pang-trade dito sa ibang mga koponan.